Grabe itong isyung lumalabas na to kay Beyonce, no? From creating her own channel na naging issue dahil nga yun lang daw pala yung gusto, no? Mag-vlog din, karoon ng channel. Pero iba po yung lumalabas doon sa sinabi, no? Na si Beyonce daw, pero may nagsasabi na hindi rin si Beyonce yon. Maaaring dami account, kaya naman yung mga pinalalabas nila, yung mga kwento. So, but regardless kung ano man yan, bibigyan po natin ng reaction yan at opinion, no, na base sa ating pagkakaunawa. And another one, including to this content, is yung napapabalita rin ngayon sa social media na pag-alis ng mga sponsor, Joy, no, nung isa sa mga Kalingap Angel din, at lumipat daw dito kay Beyonce. So, ano kaya yung katotohanan to? At bakit nangyari yun? Yan po ay ilan lamang sa aking bibigyang reaksyon dito sa content ko na to. At kung bago po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At always po, mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. So, okay. So, katulad nga po nung mga nabanggit ko kanina, no? May mga umiikot ngayon, no, na screenshots. At meron po tayo noon, no, na screenshots. Ito, no? Ito daw. Actually, nabanggit ko na to sa live ko kagahapon, and ito daw yung naging rason. So we are not sure dahil may kumakalat na balita rin ngayon na hindi raw ito si Beyonce. Unang-una, the way the name was spelled, no? Yung Benz official to. So we don't know kung kaya lang kasi yung logo, yung picture, yan yung picture ng channel na under kay Beyonce. No, pero yung profile name na ginamit, yun yung pinagdududahan na itong araw ay si Beyonce. Kasi, and the way siya magsalita, no, medyo rough or tough. No? Hindi talaga ako titigil. Hindi talaga kayo titigil hanggat walang nakukulong sa inyo. Kaya gumawa ako ng channel, kaya gumawa ako ng YouTube channel para maipagtanggol ko ang family ko. Walang hiya kayo. Pinagkakakitaan nyo. Okay? So yan yung sinasabi ng post ng sinasabing si Beyonce daw yan. Nang iba hindi nga naniniwala. So, yung sinasabi niya na may makukulong. No? We all know. We heard from Red Zane na may mga pangalang minention na sabi bibigyan daw ng love letter. And medyo marami-rami yun na mga binanggit dati si Red Zane kung makakapalo kayo sa kanya. No? Pinamitan niya lang ng mga alias at may mga country siyang mga sinasabi. So, if that thing really happened, parang masyadong ano yun. I don't know kung paano nila gagawin. Hindi ko alam kung paano gagawin kung si Beyonce talaga. Diba? And if ito ay totoo, gagastos po sila. Pera po ito. No? Pera po ito. Because they need to hire an attorney, no, to support itong pagkakaso sa mga tao. Diba? And gaano po katibay yung mga ebidensya sa mga taong makukulong ngayon. Yan yung mga rito question, no? Kasi medyo parang sigurado na may makukulong. Diba? Kung nasa Pilipinas, medyo madali. Paano yung nasa abroad? Paano yung proseso, no? Diba? They need to know the address first. Di ba? Kaya, hindi ko alam, no? Hindi kasi tayo marunong sa batas, hindi tayo ganun kadunong sa batas. Paano mo isi-serve yung notice na yon na ikaw ay mayroong nagre-reklamo sa'yo na hindi mo alam kung nasaan yung
address. Di ba? Lalo na kung nasa ibang bansa. So yun muna dapat yung asikasuhin. No? Kung talaga si Beyonce yan, ha? For her to have this kind of statement, parang ang hirap maniwalaan, no? Then, gaya siya gumawa raw ng YouTube channel to defend her family. Di ba? In the first place, hindi sa pag-ano, no? Sa kay Beyonce, in the first place, kanino ba nagsimula? Ano ba yung nagpa-trigger? Lalo na kay Val Santos Matubang. Ba yung post din ng mother niya? Di ba? Yun yung para sa akin, yun yung nagpa-trigger eh. No? Para mapatulan siya ni Val Santos Matubang. Hindi ko po pinagtatanggol si Val Santos dito, okay? Ako po yung nagsasabi lang ng aking saloob. Kung pinagtatanggol niya yung pamilya niya, may channel na siya, bakit hindi niya dun ginawa? Bakit kailangan niya mag-comment sa kung saan sa ang comment section? Di ba? Eh, kaya ka nag-create ng channel mo para ipagtanggol yung magulang mo. Why are you ranting sa mga comment section or sa live ng mga ibang vloggers? Di ba? Para pake na ginawa mo yung channel mo. At bakit magulang mo lang? Siyempre, ikaw mismo. Yung inaasal mo, yung ginawa mo, di ba? You need to explain it using your channel. Kasi yun yung purpose mo. No? And at the same time, di ba? Mapakinabangan mo rin yung channel mo. Dahil binablog ka ng mga katulad ko at ng ibang mga vloggers, reactors ng Kalingap, kumikita sila. Diba? Katulad na sinasabi mo, pinagkakakitaan kayo. So why not return the favor? Pagkakitaan mo rin yung mga kumikita sa'yo. Kasi yung ganitong kaso-kaso, na ganitong, lalo na kung may mga involved abroad, long process po ito. And to think na vlogger ka na rin, no? Paano pa ngayon i-wait ng kung sino mga hahawak ng kaso ninyo kung sakasakali? Diba? Marami na pong instances na may mga vlogger na nagreklamo sa kapwa nila vlogger. Ano yung nangyayari? Nasasabihan pa sila na for views lang kayo, no? Para lang mapag-usapan kayo. Yung katulad ng nangyaring yan nasa pagpupunta nila sa Tulpo. Pumunta ng Tulpo, now you have your channel. Now may mga ganito ka pang statement. If this is really Beyonce, no? Inuulit ko po, kung si Beyonce po talaga yan. Nagkakitaan kayo, then pagkakitaan nyo na rin lang. Di ba? Kasi okay lang yan kung wala kang channel tapos nag-comment ka sa iba't ibang mga comment section or live ng mga kakilalang vloggers, no? Okay lang yun eh. Dahil freedom nyo yun. Totoo yun. You have the freedom to express kung ano yung saloobin mo. Pero yung meron ka ng channel and you're doing it sa ibang channel, di ba? Ano yung purpose ng pag-create mo ng channel mo na sinasabi mo, na gagamitin mo para ma-defend yung tanto? Di ba? So kung sino man po yung gumawa nito, kung hindi man po ito si Beyonce, no? Maling-mali po yung inyong ginagawang pag-hype ng issue. No? Kasi ang nangyayari, bumabalik, no, kay Beyonce. Ngayon, kung si Beyonce din talaga to, mali rin to. Coming from you, na sinabi mo may YouTube channel ka, pero bakit kailangan mong i-post to sa iba? Why not use your channel? Since you're depending your family in yourself, di ba? At least, kung kumita man kami, kasama ako doon, iba pang vlogger ng Kalingap, kikita ka rin bandang uli pag na-monetize mo yung channel mo. Di ba? So, kaya nga doon sa iba kong content, sinasabi ko na since may channel ka na at mas magiging free ngayon, no? Unlimited yung magiging content sa iyo ng mga vloggers na kalingap man yan o hindi kalingap, no?
ituloy mo na yung channel mo. Okay? Ituloy mo na yan. Kesa sa maghintay ka pa ng, I don't know, kung ano pa yung hinihintay mo. Katulad din ng suggestion ni Dr. Lab. Kasi, wala na yung kaso-kaso na yan or yung reklamo na yan. Mawawala ng visa yan sa pagkakaroon mo ng channel. So, since mablay ka na doon, why not use it now as your advantage? Diba? Kikita ka pa. So, magiging content na lang yan. Yes, totoo yun. But, nasa sayo yun kung paano mo ipapakita sa mga viewers at supporters mo, no, na you're defending only yourself and you're answering the question, no, intelligently, no, with logical reason. Okay, Beyonce, if that's really you, ha? Ngayon, kung hindi ka man si Beyonce, fake account ka, masyado mong diniin lalo kung sino ka mang gumawa ng fake account. Mas pinahiya mo sa comment na yan sa Beyonce. Ngayon, kung hindi ka man yan Beyonce, gamitin mo yung channel mo to correct, no, itong post na to. Kasi yung mga sinabi niya dito, bumabalik uli sa'yo. Alright? So, yan po muna yung kay Beyonce sa issue niya, sa post na yan. Doon naman po tayo sa issue ng mga sponsor, no, na from sponsor ni Joy, no, na isa ring beneficiary ni Kalinga Prab, lumilipat daw ngayon dito kay Beyonce. No? Bakit? Diba? Bakit kayo lumilipat? Diba, dapat kung sponsor kayo, ang support ninyo, diba, dapat na kay Kalinga. Kay Kalinga Prab. Hindi ko po sa inaano, choice nyo po yan. Ha? Sa mga sponsor, choice nyo po yan. Totoo po yan. Kaya lang, di ba, nakilala nyo yung mga taong yan na ngayon ay sinusuportahan nyo through Kalinga Prab. Sana, no? Yung respeto kay Kalinga Prab, hindi nyo inalis. Di ba? Kasi kung totoo, kung totoo na lumipat kayo kay Beyonce, so, ibig sabihin, mayroon kayong gustong ipagawa kay Joy na hindi nyo nagawa. Di ba? Yun lang yun eh. Which is, walang problema doon. Choice nyo po yun. No, choice nyo po yun. Totoo yun. Ang sa akin lang dito, it shows na meron kayong hindi nagustuhan sa ginawa ni Joy or sa pinagagawa kay Joy ni Kalinga Prab. Or may gusto kayong ipagawa kay Joy na ayaw mismo ng Joy. Di ba? Hindi nyo siya nakontrol. Ganun po ba yun? Mayroong kailangang gawin si Joy para sumuporta kayo. No? Hindi ginawa nung bata, kaya umalis kayo. Dahil kay Beyonce, magagawa ninyo yung gusto nyong ipagawa sa kanya because of what happened to her. Hindi kaya medyo kasiraan pa rin ni Beyonce yan? No? Maano dyan si Beyonce? Babalik kay Beyonce yan. Lalabas na talagang pera-pera si Beyonce. No? Yun po yung iisipin nun. No? Yun po yung iisipin ng tao. Kasi, kung totoong lumipat kayo sa kanya, at tinanggap, halimbawa, no? Kung tinanggap man, no? Ang magiging mentality po ng mga tao is, may plano ito. May plano itong mga to na kontrolin, no, kung sino man yung nasa paligid ni Beyonce or si Beyonce. Ganun po yung isipin nun. At ano yung implication naman kay Joy? Diba? Alam niya kung sino yung susundin niya. At alam niya na may mali doon sa gustong ipagawa ng mga sponsor na yun. Kung totoo man, inuulit ko po kung totoo man
na yun yung reason. So, ang bottom line pa rin ito, mapuputukan si Beyonce. No? Si Beyonce po ang mapuputukan kahit na sabihin natin walang kinalaman si Beyonce doon. Kasi choice nga ng ano yun, ng sponsor. Pero ano ba yung reason bakit nagkaganon yung mga sponsor niyo? Bakit umayaw kay Choi? Yun po yung iisipin ng tao. No? Yun po yung iisipin ng tao. Lalo't may ganitong sitwasyon. Ganito yung nangyayari kay Beyonce. Tapos madidinig. Diba? Hindi pa po ito iisipin na sinulot eh. Mas iisipin pa po ng mga tao, no, na these sponsors are trying to control the beneficiaries. Mas yun pa po yung papasok sa isip. No? Kung sino man po kayo, no, hindi ko po kayo kilala. Okay? I'm just giving my thoughts on this issue. Hindi po ako nagja-judge. No? Yun po yung aking pagkakaunawa. And sana, no, ang sa akin lang, ang support dapat, no, para sa akin po to, no, ng sponsor, ay nanduroon sa may-ari ng community or yung nag-present ng mga sinusuportahan nila or nung ini-sponsoran nila, which is si Kalinga Prab. Diba? Si Kalinga Prab. Now, if you really don't feel supporting Kalinga Prab, nasa sa inyo pa rin naman po talaga. Yung sa akin lang, yung respeto, no, kay Kalinga Prab. Or sa kahit kaninong charity vlogger or vloggers na may community tumutulong, no, sa mga kapuspalad natin kababayan. Inulit ko po, yan ay choice ninyo. Wala po pa kaming pakialam. Totoo po yun. No? Kung sino yung gusto nyong bigyan, kung sino yung gusto nyong suportahan, choice nyo po yun. No? But remember the situations. And tingnan nyo po yung sitwasyon. Di ba? From alam nyo yung issue na to, no? Sana kinip nyo sa sarili nyo na lang. Yun nga lang, talagang sisingaw at sisingaw yan. Sisingaw at sisingaw. Ito na nga po, sumingaw na yung Marites issue na yan. No? Kasi hindi naman siya confirm. May mga, well, mako-content lang ng iba. No? And imposible naman makontent yan kung walang usok, ay kung walang apoy. No? May apoy, umusok, kaya na lang. Ganun lang yun. And ako, bilang reactor, nagbigay lang po ako ng opinion ko regarding that matter. So, para sa akin, sana yung support ninyo. Kasi normally, yan yung nangyayari. Si like Kalinga Prab or yung mga vloggers, no? Makaka-scout sila, makakahanap sila ng taong tutulungan nila. Then, ipipresent nila yan through content, video, no? I-upload. So, may mga manunood. Merong mga tutulong. Diba? Normally, yung mga tumutulong, kung minsan, nagkakaroon ng direct communications. O, hindi lang yung nangyayari dito kay Kalinga Prab. Even kay Daddy Frankie. Diba? Si RJ. Si Aljun. Diba? Nagkakaroon sila ng communication sa sponsor. At narinig na natin yan. Pero, diba? The respect doon sa vloggers, dapat nandun pa rin. Hindi dapat inaalis. Now, if napaalam naman kayo, diba? Sinabi niyo yung reason, okay lang yun. No, kahit ayaw ni vlogger, no, at least sinabi niyo or nagsabi kayo bilang respeto, no? Bilang respeto. Alam ko wala kayong obligasyon kasi nga nag-sponsor lang kayo eh. Di ba? Kayo yung kumbaga choice niyo yan kung sino yung bibigyan niyo eh. Di ba? Kaya lang pag ganito kasing sitwasyon yung nangyayari, hindi natin maiwasan na mapag-uusapan. And yun yung nangyayari. Okay? Hindi ko po inaano yung mga sponsor, no?
Yun lang po yung opinion ko. And, siyempre, ang lalabas dito na medyo hindi maganda, yung credibility na naman, ay si Beyonce. Kung totoo ha, inuulit ko po, kung totoo, no? Kahit na sabihin nating bali-balita lang yan, di ba? Hindi naman katulad ng sinabi ko, hindi sisingaw yung balitang yan kung walang usok. Di ba? At sino yung lalabas na may paninindigan? Yung Joy. Di ba? Kasi hindi siya nagpakontrol. Hindi siya nagpadala sa kung ano man yung pwedeng ibigay ng mga sponsor. May paninindigan siya. Okay? So, wag po sanang masamain, no? Ang kung sino man yung kung totoo man na may sponsor na gumawa, no? Lagi ko pong sinasabi, rights nyo po yan. No? Rights nyo po yan. Pero ano po yung implication sa inyo sa taong pupuntahan nyo at sa taong inalisan nyo? Yun po yung magiging tanong doon. Okay? So, tuto po kayo mag-fact check, no? Para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Tulad ng sinasabi ko, nakabase lang po ako. So kung ano yung napanood, narinig natin sa ibang mga vloggers, diba? Na binibigyan lang natin ng sarili natin. Okay? So hanggang dito na lang, maraming salamat.